alog doon sa tinitira ng bahay namin. Halos pagampas na halos yung bahay halos mabuhat eh. Ang dami kong anak na yan baka mamaya pag biglang gumuhin, mamatay lahat yung anak ko rin. Pagka ganito pong tag-ulan, ito yung kinabubuhay ng mga tao dito. Daga. Galing kung saan po ito? Sa bukid. Sa bukid. Dagang palay po yan. Taon-taon na lang problema natin ang pagbaha. Pero may mga ilang lugar sa ating bansa na parang tanggap na tanggap nila ang baha dahil sa dala raw nitong biyaya. Pero meron ding mga lugar na parang hindi na maalala yung kanilang nakaraan na sila'y hindi binabaha. Yan po ang mga kwentong hatid natin mula sa Candaba sa Pampanga at sa Malabon at Navotas. Ako si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. This is Jessica Soho reporting. Balikan natin ang paghahatid ko ng serbisyong totoo bilang isang journalist. Bingi ata ako, mama. March 1989 nang una naming tangkaing marating ang Isla ng Pag-asa. Gaya po ng inyo nakikita, tayo ay nakasakay ngayon sa isa sa mga tangke. Paano kaya sila magpapasko dito, no? This is Hickam Air Force Base here in Hawaii. Ito rin tiyak ang gustong paniwalaan ng marami sa atin. To see is to believe. Samahan niyo po kami sa isang natatanging paglalakbay. Maraming lugar ngayon ang naghihirap dahil sa baha. Mayroong isang barangay dito sa bayan ng Candaba sa Pampanga na ipinagdiriwang ang pagdating ng baha. Magandang umaga po. Kahit nasalanta ang kanilang bayan, masaya pa rin kaming sinalubong ng mga taga Candaba, Pampanga. Ganun ho. Parang hindi ho kayo nabaha. Nadatnan ko sa munisipyo ang ilang barangay captain na humihingi ng tulong para sa kanilang mga lugar. Okay ho ba yung mga taga rito? Okay. Nakakangiti pa rin ho kayo kahit bahang-baha. Siyempre naman. Hindi po. Kagaya ko po, nabaha itong aking barangay, yung mga gulay ko, yung mga sitaw, talong, lalo na sa ulan, sa baha. Pero may lugar daw ho dito na pagbaha, tuwan-tuwa yung mga taga rito. Totoo. Ang barangay San Agustino. Nagtungo kami sa barangay San Agustin. Bakit ho gusto nyo ng baha? Basta hindi mataas. Kasi po yung mga tao po dito nakakapangisda dyan sa laot. Daga, marami din daw. Marami po yung daga dito. Meron ding mga ibon. Meron po, mga wild. Marami pala makakain pag may baha. Opo, marami din po. Kayo ako makain ho kayong daga? Siyempre. Ibon. Siyempre rin. Masarap yun. Yung ahas. Kinakain namin. Mga sawa. Lahat ho yan naglalabasan pagka may baha. nahuli ho namin. Baka may ahas ho dito. Wala ho, dun ho sa laot yun. Kayo, anong paborito nyong isda ng baha? Common, tilapia, Ano yung common? malalaking isda. Tilapia po. Common. Ano masasabi niyo sa baha dito sa San Agustin? Ang baha po dito sa Agustin ay kung minsan po talagang yun ang kinabubuhay ng mga tao dito. Masyado nang mataas ang tubig kaya napilitan kaming mamangka. Pabirong sinabi ng isa sa aming guide na pwede raw ihambing ang kanilang bayan sa Venice sa bansang Italy, kung saan ang pangunahing atraksyon ay ang pagsakay sa mga gondola o bangka. Lubog na ang kanilang mga bahay, masaya pa rin ang mga taga-barangay San Agustin. Ang Candaba ang catch basin o bagsakan ng tubig baha ng Pampanga at maging ng iba pang mga probinsya sa Central Luzon. Buwan ang inaabot bago humupa ang baha. Pero hindi ito itinuturing na trahedya ng mga taga rito, kundi isang biyaya. Pagka ganito pong tag-ulan, mga isda po, ito nakita nyo maraming tubig. Ito yung kinabubuhay ng mga tao dito.
Pagka po yung tag-araw, nagtatanim naman palay. Sa ibang parte ng Pilipinas, may dry and wet season. Dito sa Candaba, ang taon ay nahahati sa panahon ng pagtatanim ng palay at pangingisda. At kahit nilunod o inanod pa ng ulan ng pananim, meron pa ring aanihin. June, gaano mo katagal na huli ito? Ilang oras? Kalahati lang. Kalahating oras lang. Nakailan ka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Ito yung common, no? Yung karpa. Anong gagawin mo dito sa huli mo? Bibenta. Magkanong kilo niyan sa palengke? 20 ata. 20 per kilo. Bukod sa isda, mayaman ang Candaba Swamp sa iba pang mga mapagkukunan ng protina. Magkano ho yung ibon? Tikling ba yan? Tikling? Tulad ng mga ibon at dagang bukid. Manong ano ho ito? Natagaw, yan yung anak buhay namin sa kasalukuyan. Daga. Galing ho saan po ito? Sa sa bukid. Sa bukid. Dagang palay po yan. Malinis ho yan? Malinis ho. Anong luto ho yan gagawin nyo? Marami ho. May pirito. Kuminsan sa linuluto sa toyo yan. Adobong toyo. Sa pakiwari ko, parang nagpipiesta ang mga taga-Candaba sa baha. Hindi nila alintana ang perwisyo. Sa halip, para silang nabubuhayan ng loob. Bakit nga naman hindi? Gayong habang may baha, meron silang masarap na pang-ulam. Inihaw na tilapia o kahit adobong dagang bukid pa. Kung sa ibang mga binabahang lugar ay panahon ngayon ng taghirap, sa Candaba, panahon ito ng sagana. High tide man o low tide pa, kahit maganda ang panahon, binabaha ang Malabon at Navotas. Sa mga bayan na ito, ang baha ay bahagi na ng buhay. Malupit si Gloria. Mahigit 5,000 pamilya ang kanyang pinahirapan at pinaalis mula sa kanilang tirahan. At tulad ng inaasahan, dahil sa bagyong ito, sobrang binaha ang Metro Manila. Si Rosaline, 6 na buwang buntis, inabutan naming namimilipit sa sakit sa evacuation center sa Malabon. Punta lang ako ng CRE. Ako pag uwi ko, nadulas ako sa dinadaanan ko Iniiwas ko, ayoko tumama yung pet ko. Hindi na pa pwedeng iwas Dinala namin siya sa ospital. Mahirap daw tumira sa evacuation center, lalo na't may 5 anak na tulad niya. At kung minalas-malas pa't maaksidente, tulad nga ng nangyari sa kanya, malayo ang ospital. Talagang mahirap, kaya lang wala akong magagawa Mahirap lang kami. Gusto naman namin tumira sa magandang wala naman kaming ikakaya. Katis na lang kami dito. Kumbaga, sinanay na nila ang sarili. Malit pa ako, ganyan na yung lugar na yan. Itong Malabon na to. Hindi ko na nabalitaan na nung umulan, hindi nagkabaha dito. 1975 pa nakatira si Helen sa Malabon. Hanggang ngayon raw, wala pa ring pagbabago ito tuwing tag-ulan. Sanay na rin kami sa baha. Palipat-lipat kung saan kami makakaano. Tapos yun ang namin problema, pagkain. Yung tulugan namin, yun lang. Pati mga taga Valenzuela, natutunan ng lumutang sa problema ng baha. Tulad ni Lolo Adong, parang Boy Scout na laging handa. Kasi kada tag-ulan, nagpe-prepare ako ng bangka na ginagamit namin dahil alam ko kada tag-ulan lumulubog dito. Kasi dito, pagka ganitong panahon na, talagang kailangan nakahanda ka na. Dahil sa pagka hindi ka maghahanda rito, malamang talaga rin ka ng tubig dito. Ibinida pa niya sa amin ang dinisenyo niyang bangka. Paunti-unti raw niya itong ginawa tuwing tutumal ang negosyo. Pastime, ika nga.
Kahit medyo sanay na siya sa baha, iginigiit pa rin niyang perwisyo ito. Ito mga pinagagawa ko sa Navotas. Pati negosyo nga niya, apektado. Hindi ako makapagbubukas ng tindahan ko sa Malabon. May tindahan ako sa Malabon eh. Hindi na ako makapagbubukas. Gawa na ang jeep ko, hindi na makakaraan. Si Aling Alicia, 35 taon nang nasa Navotas. Veterano na rin siya ng baha. Pero unti-unti niyang nararamdaman ang epekto nito sa kanyang katawan. Pumapanik na sa loob ng katawan mo yung lamig eh. Laging malamig. Ako nga nararamdaman ko ngayon, laging sumasakit na yung mga ganito ko. Pag umaga, hindi na akong gaano halos makatrabaho eh. Kasama sa kanyang pangarap ang magpaalam na ng tuluyan sa Navotas. Pero tila imposible ito. Kung may pera nga ako, di aalis na ako dito eh. Bahang-baha lagi. Eh, siyempre, hindi ko na maisip na umalis. Wala naman akong pera, wala naman akong pupuntahan. Sa evacuation center sa Tangos Elementary School, nagsisiksikan ang 50 pamilya. Kabilang dito ang pamilya ni Mang Erminio, driver, 7 ang anak. Halos gibain ni Bagyong Gloria ang bahay nila sa tabing dagat. Eh, malalaki yung bahay, malalaki alon doon sa tinitira ng bahay namin. Halos pagampas na halos yung bahay halos mabuhat eh. Eh, ang dami kong anak na yan eh, baka mamaya pag biglang gumuhon eh, mamatay lahat yung anak ko rin. 3 beses na raw nagiba ang bahay niya. Ngunit walang sawa niya itong pinagtsatsagaang ayusin. Paano naman kami magsasawa? Eh, saan naman kami titira? Kaya kahit na taon-taon, nagigiba bahay namin, titiis na lang kami. Dahil wala kaming titiran eh. Ang pamilya Lucas, giba na ang kalapit bahay. Tila wala pa ring planong lumikas. Inano nga namin baka magiba. Kung aalis kami, lalong magigiba yan. Ayon sa kanila, nung isang gabi lamang, nilipad ang kanilang bubong. Pero hindi pa rin ito sapat na dahilan para tuluyan nilang iwan ang kanilang bahay. Sa tagal nila sa Navotas, tansya na raw nila ang kilos ng hangin. Bagamat kabado rin sila. Yun nga, sa gabi, nagdadasal na lang kami na huwag masira yung bahay Diyos, namin. na sana gabayan kami. Kahit kami kapos sa pangkabuhayan, basta yung mga anak ko walang makakaramdaman, saka kaming mag-anak sama-sama na. Ang pamilya Lucas, si Lolo Adong, si Aling Alicia, ang mag-anak na Baltasar, ang libu-libong mga residente ng Malabon, Navotas at Valenzuela. Itinuring ng bahagi ng kanilang buhay ang bagyo at baha. Ilang beses na kasi nila itong nalampasan, kaya naninindigan silang balik-balikan ang kanilang mga bahay. Masama man o mabuti ang mangyari, bahala na. Baha, baha, at mas marami pang baha. Talaga bang wala ng katapusan ang ating problema sa baha? Taon-taon na lamang tuwing darating ang panahon ng tag-ulan, dito sa Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela, nakilala sa tawag na Kamanava. Baha, problemang tila walang solusyon. Ang Malabon ang pinakalubog sa tubig kung ikukumpara sa mga karatig na lugar. 80% ng syudad binabaha. Sa 21 barangays nito, 2 lamang ang hindi apektado ng baha. Malayong malayo sa itsura nito. 3 dekada na ang nakararaan. Ito ang Old Malabon. Puno ng tubig, pero hindi sa tubig baha, kundi sa tubig ng palaisdaan. Nabubuhay halos dito 70% ng mga panahon noong araw, puro sa isda talaga. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nalubog ang Malabon sa problema ng baha. Iba't iba ang nakikitang dahilan. Likas daw kasi na low-lying area ang Malabon. Kapag high tide, lumalala ang problema. Ang tubig kasi mula sa ilog, umaapaw. Yung
volume ng tubig na nanggagaling sa upper stream na hindi kaya ng ito nga, Tulyahar River. At yung high tide, suking-suki namin yan. Andyan din ang mga baradong estero at syempre, ang sandamakmak na basura. Ibinabato rin ang sisi sa reclamation project ni dating First Lady Imelda Marcos sa dagat-dagatan noong dekada 70. Nakasama raw nung tabunan ang mga palaisdaan upang pagtayuan ng housing projects para sa mahihirap. Yung dapat puntahan ng tubig, wala na, lupa na. So may ipon na sa kalsada yun tsaka sa mga kanal. Ang sikat na kartunistang si Nonoy Marcelo, lehitimong taga Malabon. Alam na alam niya ang kasaysayan ng kanilang lugar. Ang kanyang kanununuan ay mula pa sa isang sikat na angkan na may palaisdaan at asukalan. The world's most congested spot ng Malabon na Botas, yung 70,000 per square meter. Ito mo sa buong planeta, yun ang pinaka-most congested. Tatapos ang isa pa, yung dirtiest, yung Tulyahar River. Mahal man niya ang bayang kanyang tinubuan, nilisan na rin niya ito. Ba? Talaga, ano gawin mo? Kahit, ganun, kaya sabihin natin na may sentimental value nga yung bahay. Sa kanyang paniniwala, ang pagdami ng tao ang dahilan ng paglubog ng Malabon. Kahit ano mangyari, hindi mo makokontrol. Kung hindi mo makontrol ang pagpasok ng tao, lalo yung tubig. Ganito rin ang kondisyon ng mga karatig na bayan ng Malabon. Taon-taon, lumalala yung problema natin. No? Some people say it's because yung soil composition dito sa Navotas at Malabon, medyo malambot, kaya bumababa ng unti-unti yung Malabon at Navotas. Some people say naman, talagang tumataas lang yung water level natin sa dagat. No? Bakit nga ba hindi masolusyonan ang pagbaha? Hindi naman daw binabaliwala. Tinaasan na ang mga kalsada, inilulubog pa rin ang tubig. Dagdag pa ang paglalagay ng sandbags na hindi naman malabanan ang taas ng tubig. Ilang beses na ring nilinis ang mga estero, pati ang mga ilog. Pero sa paulit-ulit na pagtatapon ng basura, waipek. Kaya ang tanging naisip na solusyon, i-relocate ang mga apektadong residente. Pansamantalang solusyon at tila walang bisa. Meron kaming mga flood control measures na ginawa na, patuloy pa rin ginagawa. At palagi ko sabi ko, yung ordinaryong pagbabaha o paglaki ng tubig, hindi na kami masyado maapektuhan. Pero sabi ko, pero kung ang magnitude naman o yung laki ng alawak ng pag-ulan, yung ganun kalakas yung buhos, palagi ko wala naman tayong magagawa. Sa ilan, inutil ang dating ng Department of Public Works and Highways. Palpak daw ang mga proyekto nito. Dahil sa tinagal-tagal ng pagkakaroon ng problema, tila wala pa rin silang nagagawa. Yung pumping station namin, yung iba hindi gumagana. Katulad nga nung dekuryenting yun, sinabayan ng baklas ng maintenance, yung bubong. Panay ang ulan nung nipisahan nung Webes. Yun nga pong bomba po namin, hindi po masyado ma-maintain. Minsan bukas, minsan walang crudo, minsan kaya hirap po ang aming barangay Nyugan. Ilang plano na ang naisip, ilang proyekto na ang ginawa na alam nilang mainam na solusyon sa problema. Nilinis at nilaliman na nila ang hukay ng ilog. Nagtayo na rin sila ng floodgates at pumping stations. Pero sa tindi raw ng problema, hindi ito nakayanan ng kanilang mga proyekto. I would venture to say, even if this will be transferred, if we have the same facilities and if we'll have the same intensity of rain next year, we'll still have floods. Sa kasalukuyan, ang itinuturing na ultimate solution, ang proyektong Mega Dike, nagkakahalaga ng 3.9 billion pesos. May component pumping stations which will ring the Kamanaba area so that the water from the sea which will bring it up during high tide can be prevented at itatapon yung tubig nang gagaling sa rain. Matagal na ang planong ito, subalit ngayong taon lamang na ito uumpisahan. Nag-start na kami at midpoint
para bang etong transfer, para bang walang nagawa ang DPWH. I think it's unfair. Ngayon, inilipat na ang pamamahala ng flood control sa MMDA o ang Metropolitan Manila Development Authority sa pamumuno ni Chairman Bayani Fernando. Malulutas na nga ba ang tila walang katapusang problema sa baha? Titignan namin kung yung dating flood control doon, pansamantala ay aming mapagana habang hinihintay natin ng matapos tong bagong flood, yung mega dike na yan. Sa mga darating na araw, inaasahan ang pagragasa ng ilan pang bagyo. Wala pang permanente at subok na solusyon, kaya ang hinaharap, wala pa ring kasiguruhan. Hindi na nga kaya matatapos ang ating pagdurusa. Hanggang kailan nga kaya natin sasabihing bahala na? Kakambal na yata ng panahon ng tag-ulan sa Pilipinas ang mga nasasalanta ng bagyo. Taon-taon, may nawawalan ng bahay, nalulunuran ng kaanak, inaanuran ng kabuhayan. Anong nangyari sa bahay niyo? Ay nako, bubong na lang ko nakikita. Kanina mababa pa yung tubig eh. Ay susunod ang buhos ng ulan. Parang hindi pa nabubuksan yung 3 dam. Pag lalo nabuksan yun, wala na yung bubong namin. At tulad nung nakaraang taon at ilang taon pang nagdaan, kaliwat kanan ang sisihan. Kabilaan rin ang mga ultimatum na ibinibigay sa mga otoridad. Ngunit sa dami ng mga pangako, tila lunod pa rin ang mga plano upang maibsan ang pagbaha sa Kamaynilaan at sa buong Central Luzon. Sintaas ng tirik ng araw ang teorya ni Dr. Kelvin Rodolfo, scientist, volcanologist. Tinututukan niya ang hiwagang bumabalot sa lupa, dagat at langit na sumasakop sa Pilipinas. At ayon sa kanya, ang taon-taong pagbaha ay sanhi ng pagbaba ng lupa. Umaangat ang dagat sa buong mundo pero dahan-dahan lang yon. Sa isang taon, mga 2 millimeters lang. Pero dito sa lugar natin, bumababa yung lupa na sa may mga ibang lugar na mahigit 3 centimeter bawat taon. Masyadong maraming nakukuhang tubig poso sa ilalim. Siyempre, kung mabawasan yung ilalim, kailangan bumaba naman yung lugar. May deposito ng tubig na namamagitan sa lupa at tubig alat. Pero dahil sa patuloy na pagkonsumo ng tao sa tubig na ito, napipiga ang lupa habang umaalsa naman ang tubig alat. Ang ultimate problem, dumadami, masyadong mabilis yung pagdadami ng mga tao, masyadong tayong mahilig manganak. Bawat tao kailangan ng ilang tubig na inumin, ilang tubig na pangligo, pangluto. Kaya habang dumadami ang tao, lumalakas din yung paggagamit ng tubig, bibilis din yung pagsusubside. Hindi pa gaanong maulan nang simulang suriin ng grupo ni Dr. Rodolfo ang Lubao, Pampanga. Sinamantala ang sikat ng araw upang maisagawa ang pag-aaral. Aabot ng mahigit 100 square kilometers yung apektadong lugar. Concentrated na kami dito sa Pampanga, Bulacan at Northern Manila dahil isang pinakamahalagang lugar yan in terms of agriculture. 2 stories ang bahay ni Apo Andong, pero dahil sa mabilis na pagbaba ng lupa, nagmistula itong isang palapag na lang. Kumisa kasi lumulubog dito eh. Dito lumulubog hanggang lalim ng tuhod dito. Bagamat minsan lamang raw sa isang taon lumubog ang first floor ng kanilang bahay, lumalalim naman ito kada taon. Kaya ang karamihan sa Lubao, pinataas na lamang ang kanilang mga bahay. O yung mga bintana namin yan. Halos 8 truck ng lupa ang ginawang panambak sa bahay na ito para lang hindi pasukin ng tubig baha. Ito dati mataas, mga hanggang dito po, ganyan. Kaya lang dahil nga sa lagi may tubig dito, ito na ngayon.
patungan na lang namin ng mga gamit. Tapos yung lababo, nag-adjust na lang kami konti. Saka yan. Halata naman yan. Bahay nga daw ng duwende ngayon to eh. Sabi ng mga kasama ko. Halos lahat ng bahay dito ay mababa na ang mga bubong. Halos nakayuko na rin ang mga naninirahan dito. Mas menos raw sa gastos ang magpatambak kesa magpataas ng buong bahay. That's only the direct part, but there's another part probably. Sa kabila ng pagiging sentro ng pagsusuri ng grupo ni Dr. Rodolfo ang Lubao, ibinabaling ng mga residente ang sisi sa pagputok ng Mount Pinatubo. Mula nung mulan ng Pinatubo, mula noon, lahat ng mga ilog namin bumabaw. Ang Pinatubo, walang sinasabi kung gaano kataas yung maging high tide. Yung pagtataas nung high tide, nasa dagat nga yun. Saka lang lalong pumapasok dito dahil talaga bumababa nga lupa. Pero kahit na nung bago nagpinatubo, palala pa rin ang flooding situation dito sa Central Luzon. Ang paglubog ng lupa sa Central Luzon ay tinawag ni Dr. Rodolfo na slow motion catastrophe. Hindi biglaan pero lubhang mapanganib. The worst fears are the fears of the unknown, sinasabi nga nila. Kung malalaman natin kung ano talagang mangyayari, di makakagawa tayo ng plano, makaka-react tayo in a systematic way. Maiiba ang geography ng Pilipinas, ang mga dating sakahan at taniman sa Central Luzon ay maaring gawing palaisdaan. At bagamat medyo ambisyosong pakinggan, ang mga lumubog na kalsada ay pwede pa rin daw pakinabangan. Pwedeng gawing mga maliit na Venice naman. Lahat ng mga kalsada, baka maging kanal na lang. At mientras yung pedicab o kaya tricycle dapat bangka. Pero one way or the other, we will survive. Mas malaki dahil Wala pang gaanong pruweba ang teorya ni Dr. Rodolfo. Mahaba pa ang pagsusuring kanilang kailangang gawin. Ngunit dapat tanggaping may problema sa pagbaha. At habang nagsasagawa ng mga proyekto upang marisolba ito, patuloy ang paglubog ng mga lugar sa tuwing umuulan. Hindi sapat ang sumabay sa agos ng pagbabago ng kalikasan. Marahil, mayroong mas mabuting paraan. Mas maganda naman kung makabalak tayo, kung maintindihan natin ang mga pamaraan ng kalikasan para ma-adjust natin ang lifestyle natin sa mga nangyayari. Hanggang sa susunod na Miyerkules, sa amin pong muling paghahatid ng makabuluhang pagbabalita, saan man, kailan man, maging sa panahon ng sakuna. Mula po rito sa Candaba sa Pampanga, ako si Jessica Soho, reporting.